history. Paano nga ba nagsimula Teban Trail? Pandemic, di ba? Way back, balik tayo 2020. First time ko nagkarera nun sa Mandala. Ang nagpakarera si Dan. Dan Heraldo and sila Joseph Cosico. Care Bears. Yung mga unang grupo ng Bulacan. Then na-meet ko dun si Larry. Kung kilala niyo si Larry, Batang Patiis yun. Sarado nun yung Patiis, no? So, dito sila kumakarera kay DRT sa Mandala. And at the same time, habang inaayos yung Mandala, si Larry, secretly, wala may alam eh, nandun siya sa, alam mo yung Abuji dati? Yung tapon sa Talbak, yung malayo, yung SS2 ng Teban 2. Anyway, dun yung tapon niya sa malayo. Naalala ko na. Yun. Yung sa may kabilang ibayo pa, susunduin pa ng porter. Susunduin ng porter. Yun yung unang ginawa ni Larry. Yun yung unang butas namin. Siya pala. Unang butas niya yun. Tapos, sabi niya, kasi ang MASL nung Abuji, kung tawagin, nasa 400 MASL. Yung kandila, 550 siya. So, para makuha ni Larry yung peak ng MASL dito sa area, tinitingnan niya yung kandila. Ang naging problema niya, wala siyang kakilala. Park yun. Declared as protected area. Hindi ka pwede basta-basta pumasok. Ang alam ko, pumasok dyan dati si Joseph Cosico, si Ulul, tsaka si Palomo. Nag-try sila. Ewan ko kung tamang tao, no? Pero ang alam ko sila Ulul yan. Nag-try silang pumasok. Nagbutas sila, start. Hindi parang hindi pinayagan ng barangay, parang pinaalis sila. Kasi nga siguro, hindi pa alam ng barangay dati. Puta, anong ginagawa nyo dito? Ba't nagbubutas kayo? Ba't naghuhukay kayo dyan? Parang gano'n ang tema. So, alam ni Larry yun. So, kinontak niya ako. Nagkakilala na nga kasi sa karera. So, yun. Ako naman noon that time, pandemic pare, wala kang ginagawa. Sabi ko, sige, ano ba yan? Gawan trail. Sige, ano kailangan mo sa akin? Sabi ni Larry, una sa mga tao. Since taga dito naman ako, sige, tulungan kita. Doon nag-start yung butas talaga ng Teban 1, starting from the candle. Laking ginastos doon. Wala mo kaming kasama eh. Si Larry lang ako and yung mga barkada niya sa Baliwag. Basically, that small group lang talaga nagsimula. Plus, syempre, lumapit ako kay Kapitan na paalam tayo. Pinuntahan ko lahat ng dadaanan. Yun ang number 1 eh. Kailangan kausap. Para sayang effort mo pare, nakapaghukay ka na tapos di ka pala nagpaalam sa yung mga may-ari ng lupa. Sa may-ari ng lupa, tapos sasabihin ko, tangina, bakuran mo yan. Pare, napakahirap magbutas, di ba? So, yun, si Larry ang nagsimula. Kaming dalawa. Paano naman siya tinanggap ng local community dito sa DRT nung sinabi niyo na ganun? Hindi nila alam. Sabi, ha? Parang, ano yun? Bike? Marami nagbabike dyan. Dati na. So, you have to explain, no, this is a different kind of discipline. Ganito po ito. Kap, kinakapatid ko kasi si Kap. Sabi ko, kinakapatid, ganito yan. Bali, hihilahin yung bike pataas. So, may porter. Tapos, meron silang point doon na tambayan, yung pinaka-finish line, and starting. So, basically, magkakaroon ka ng busy area ngayon. Yung mga tindahan mo, kikita na. Ng mga tao natin, no? Kikita yan. Tubig lang pare. Lakas sa tubig. Pagkain, accommodations, porter. Kumikita ang porter natin on a good day, 700 to 1,000. On a good day. And then, trail diggers pare. Mga trail builders. Kasi si Larry, nung nag-start kami, nagsimula kami talaga agad ng, pare wag tayo dun sa I'm sorry wag tayo dun sa bayanihan. Okay ang bayanihan, no? Kasi tulungan. Pero in a way, hindi mo siya, you have to attack it daw ng medyo professional. Para rin nasa kumpanya. Hindi pwedeng puro tiwai. Tama. So,
Ang pro naman nun, kapag nagbabayad ka talaga ng labor, nakatulong ka sa local. Di ba? Ang sa bayanihan naman, libre ka. But, hindi mo ma-schedule kung kailan ang trabaho dito sa area na to. Hindi mo masabing, mali yung ginagawa nyo. Hindi sila pwedeng pilitin. Ulit, pare, mali yan. Hindi pwede. Dahil kaparehas mo lang yan na rider na nag-e-enjoy lang yan eh. Libangan lang nila yan, tapos paghuhukayin mo. I mean, there's nothing wrong with that. Yung volunteerism na spirit. There's nothing wrong with that. Okay yun. Tinatanggap ko yun kapag may nagsabi sa akin na, boss, gusto mo repairin namin yun. Tutulong kami. Sabi ko, sure, tulong kayo. But yung bulk talaga ng trabaho, ibigay ko sa lokal. Tama. Yun. So, nung binubuo nyo na yung trail, ano yung mga una mong nakita na na parang mga challenges, na mahirapan tayo dito? So, anong ginawa nyo? Una, budget, pare. Budget, to. Budget talaga. Laki budget kailangan. Yan yung number one challenge. Pangalawa, since Basel nga yung butas, pare, yung survey, yung pag-survey namin sa area, akit kami sa bundok, naliligaw-ligaw kami nilalari niyan. So, nagsasama kami ng lokal para i-guide kami. Yan yung mga initial challenges. And of course, kailangan maintindihan ng community kung ba't kayo nandyan. Kailangan ipaintindi mo, kailangan kasama sila. Pag di sila kasama, pare, it will not work. Paalam mo yan sa taas, kay Mayor, kay Gov, sa DENR. Lumapit ako sa DNR noon to get a MOA with them. Kasi nga, since protected area yan, kailangan mong state ng malinaw kung ba't ka nandyan, anong ginagawa niyo, ano objective niyo. So, yun. Kailangan ilatag mo yun sa kanila lahat. Yun lang naman. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!